Kapansin-pansin ang mga pagbabago sa pisikal na anyo ni Yukiko. Malayong-malayo ito sa dati niyang itsura. Suspecha ni Dr. Tamura na mali ang tingin ng direktor na mapanganib ang kumakalat na cells at DNA ni Tomie sa loob ng katawan ni Yukiko. Bagkus, mas uminam ang pakiramdam ni Yukiko at lalo pa itong gumaganda. Yo mga kohais! Ako si Gabriel, ang inyong senpai dito sa The PH Senpai. Sa video na to, tatapusin na natin ang Chapter 3 ng Tomie na pinamagatang Basement. Kung ready ka na, then let's go! Punong-puno ng galak si Yukiko nung bumisita siya sa kwarto ni Sato. Pinagmamalaki niya ang mga pagbabago ng pisikal niyang kaanyuan. Kwento niya, ang pangarap niya ay makasama ang kanyang magiging boyfriend at tatakbo sila sa malahardin na paraiso. Noon ay si Tadashi ang gusto niyang makasama rito. Pero wala raw siyang problema kung si Sato na lang ang pumalit sa posisyon ni Tadashi. Maggalang na tumanggi si Sato at sinabi na mas gusto pa raw niya ang dating Yukiko bago ito naging maganda. Labis itong kinainis ni Yukiko. Nag-walkout siya at sinabihan pa niya na sana mas lumala pa raw ang sakit ni Sato. Bumalik si Yukiko sa kanyang silid na tila nagulat din sa mga sinabi at ginawa niya. Umarap siya sa salamin, laking gulat niya sa kanyang nakita. Ang kanyang muka ay unti-unti nagbabago ayon sa muka ni Tomie. Samantala, habang papunta sa basement, ikinukwento ni Dr. Tamura sa direktor ang mga nagbago kay Yukiko at sa kanyang palagay, malaking discovery ito sa mundo ng medisina na posibleng bumago sa kasaysayan. Pagbukas nila ng pinto, nakita nila si Tomie na may hawak na isang pospro at tinatangkang sunugin ang malahalimaw na kidney. Bago pa man siya mapigilan ni Dr. Tamura ay huli na ang lahat dahil mabilis inihagis ni Tomie ang pospro punta sa kidney na pinuhusan ng gaas. Agad kumuha ang direktor ng fire extinguisher upang isalba ang kidney na susi nila sa katalyagan. Galit na galit ang doktor kay Tomie dahil sa pagsuway nitong manatili lang sa loob ng kanyang kondominium. Sinubukan ni Tomie gamitan ang kanyang mabubulaklak na salita, ngunit upos na ang pasensya ni Dr. Tamura. Kaya't nakatikim ito ng isang matinding sampal. Dala ng kasakiman, nais niyang gamitin si Tomie upang pamalit sa kanilang nasirang research material. Dahan-dahan bumukas ang cabinet at dito lumabas si Ginoong Takagi. Noon pa lang pala ay nandito na siya upang bantayan at obserbahan ang lagay ni Tomie. Ngunit nasira ang kanyang plano kaya't minabuti nitong tumakas na. Gamit ang fire extinguisher, pupuksain ng direktor ang lumalaking apoy. Hihingi sana siya ng tulong kay Dr. Tamura, ngunit umatake na ang sumpa ni Tomie kung saan nilamon na ito ng pagnanasang pagpira-pirasuhin ang wala ng buhay na katawan nito. Habang abala ang lahat, ikinalat ni Ginoong Takagi ang gaas sa buong paligid ng basement na yon. Nais niya lang sana makitang pag-aralan ng katawan ni Tomie, pero dahil sa nangyari, nagpasa siyang mas maiging masunog na lang ito. Mabilis kumalat ang apoy sa buong Morita Hospital, kaya isa-isa lumikas ang mga pasyente sa loob. Isa dito si Sato na kahit pinagsalitaan siya ni Yukiko ng masama, ay pilit niya pa rin itong pinuntahan sa kanyang silid upang isama sa paglabas ng ospital. Ngunit wala na si Yukiko sa katawang iyon dahil tuluyan na itong nasakop ni Tomie. Nabalitaan na lang na may 3 bangkay na natagpuan sa loob ng ospital. Ito ang direktor, si Dr. Tamura, at isang babaeng walang pagkakakilanlan. Nag-enjoy ba kayo mga kohais? See you sa next video. Gaya ng dati, like, comment, and share. Muli, ako si Gabriel ng The PH Senpais. Arigatanks!